ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Mga kabayan, sa wakas, kumanta na ang isa sa mga testigo at ibinunyag ang tunay na katauhan nitong si Arturo Las Cañas na nagdadawit kay dating Pangulong Duterte at ngayon naman ay kay BP Inday Sara, kung saan ay sinabi ni Las Cañas na si BP Sara ang utak sa mga tukhang at extrajudicial killing sa Davao. Sabi ni Guillermina Barredo na dating kasamahan ni Trillanes at Las Cañas, bayaran talaga itong si Las Cañas para maging fake witness, kung saan ay tumatanggap ng milyon-milyong piso para siraan ang mga Duterte. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas no nung 2017 kasi kami ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. Pagbubunyag pa ni Barredo na minsan nang pinagtangkaan ng kanyang buhay ng grupo ni Las Cañas dahil ibinunyag niya ang tunay nilang modus kung saan ay binabayaran sila ng malaking halaga para gumawa ng kwento. I remember April 2017 nung lumabas ako, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran. Ikinagulat din daw ni Barredo kung bakit biglang napasama ang pangalan ni BP Sara sa mga pinaparatangan ni Las Cañas. Ibig sabihin may panibagong dagdag bayad kay Las Cañas galing sa mga kalaban ng mag-amang Duterte. Ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara, nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Samantala, hinamo naman ni BP Sara si Las Cañas na patunayan niya ang mga paratang sa kanya at plano ring magsampa ng kaso ng kampo ni BP Sara laban naman dito kay Las Cañas at sa mga taong nasa likod nito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino sa palagay nyo ang nagbabayad at nagpupondo dito kay Las Cañas para idawit si BP Sara sa di umano ay uplantukhang sa Davao? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH. Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Las Cañas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si PRD, former President Digong at si VP Sara. Actually, ito si Arturo Las Cañas. Dati na po itong lumabas no nung 2017 ito po siya ay nagpa-presscon, okay? Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na kasi ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness kay former President Rodrigo Duterte, no, sa ICC. So, ito siya, si Arturo Las Cañas, way back sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, ilang
bumaliktad lang po ito eh. At ang reasons na sinabi niya sa akin, it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD. So, itong tao na ito, no, na na-meet ko at sinabi niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte, para po sa inyo, tainted. Fake po. Kasi actually nung December, ako kasi po is may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is permahan ko na kaagad yung affidavit. Pero nag-aalibay lang ako kasi ayaw ko kasi ng yung mga nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. So player pa rin si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung ito pa po, habang nagmi-meeting po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya, sinasabi niya na firm si VP Sara at saka yun nga medyo stricta at para daw galit sa tao ng papa niya. So hindi niya yan mention si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mention si VP Sara. Alam mo kasi paid kasi ito si Arturo Las Cañas eh. Kasi nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minention si VP Sara. Ito na ngayon na minention niya na. Actually ito siya nung I remember April 2017 nung lumabas ako, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila, na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin niyo ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no? Unang sa likod talaga nito, as I've said, is ito talagang Liberal Party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin, no? Yung ang yung presidente pa si PRRD. Meron pang mga media niyan, no? Meron pang mga international media niyan at the time na nagmi-meeting kami. Sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara, no? Ito totoo ito, no? At the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD, I know very well na kasali itong sila Marojas, no? Knowing that Marojas is a cousin, ito na naman, of the First Lady, no? Merong mga info na merong mga meeting talaga, no? Ako sa totoo lang, no, wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is, alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because,
ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD. Because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Actually, at that time, mura ng mura sila Trillanes eh. Sila Father Alejo, mga madre, nagmumura. Ma'am, hindi si BBM yung nilibing, ah. Yung Yes, tatay niya, yung tatay. Yung tatay niya yung nalibing. Yes, oo. Okay. Klaruhin natin, Opo, Mama. Sige po, patuloy. Yes po. So, alam niyo sa totoo lang kasi itong si Arturo Las Cañas, no, sa kasi nag-meet kami. Actually, mayabang talaga to, no? Unlike itong si Motabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan po yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato eh. Actually, at that time, naka-mention pa sa akin si Motabato kasi nasa kumbento, no? Kaya minsan ayoko nang maging Katoliko eh, no? Nasa kumbento kami, no, nung pinuntahan ko si Motabato na yun nga daw kung siya lang parang nafi-feel kong nakokonsensya siya pero wala talaga siyang dahil kung ano lang sinasabi sa kanya, yun lang ang sinusunod niya. Itong si Las Cañas, ito talaga yung mayabang talaga, no? Sa totoo lang. As I've heard, no, na medyo pa nga to sila ni Trillanes, no? Kasi itong si Las Cañas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga-US, sila Loida Luis, no? So sa totoo lang, no, itong mga pangyayari ngayon, no, source pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo. Alam naman natin kung gaano ka-safe, ka-progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naglingkod, no? Pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high-paid attack dog, no? Wala naman yang sariling pera, no? Wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness, but ulitin namin kasi naririnig ko, nakikita ko na may mga kamiting siya, no, na mga Amerikano, no, na he was paid by sa itong mga taga-US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa akusasyong ibinato sa kanya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad at dating Police Davao na si Arturo Las Cañas. Meron bang nakikinig dito from the Office of Vice President? Nakikinig ba kayo? Nananawagan ako sa Office of the Vice President. Makinig kayo, ha? Ang paratang sa bise, siya raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang noong alkalde pa siya ng Davao City. Iniugnay rin si Inday Sara sa Davao Death Squad at sa mga patayan sa lungsod. Pero giit ng bise, bakit ngayon lang siya idinamay ni Las Cañas? Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Wala naman daw problema kay VP Sara na imbestigahan siya. Iyan, Nabi, salamat po. Pero hindi raw siya papayag Thank na ang you po. International Criminal Court Mari o TV ICC official, ang salamat gumawa po. nito, hamon pa ng pangalawang Pangulo. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Joylen Legaspi, salamat po. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongbong at Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang ng mga kaso si Las Cañas sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente. Tama nga naman eh. Di ba? Tama naman eh.
kung hindi siya maghaay ng kaso, Lourdes Milabiray, salamat po. Isa lang ibig sabihin yun. Gusto lang niya ng media mileage or gusto lang niya siraan at may nag-utos sa kanya. Kasi ako, meron akong teorya tungkol dyan. Teorya lang naman po. Sa tingin ko, etong paglabas ni Las Cañas ay hindi naman target si Sara Duterte. Feeling ko ang target nito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ho kanyo? Kasi alam niyo naman na si Pangulong Duterte, mahal na mahal niya tong anak niya si Sara Duterte. Pag si Sara Duterte ang talagang nagigipit, nagagalit ito si Pangulong Duterte. So, alam niyo yun, feeling ko, ganti ito. Alam nilang malapit sa puso ni Pangulong Duterte yung anak niya. Hindi niya matiis. Kaya, since hindi nila kayang direct attack si PRRD, di ba? Yung fentanyl nila, tumalbog sa kanila eh. Pinagtawanan lang sila eh. Tatalay! Dente si Duterte. Ayon naman kay Senator Go, gawa-gawa at pawang mga kasinungalingan ng mga bintang ni Las Cañas. Kahit kailan daw, walang iniutos na anumang iligal si dating Pangulong Duterte at hindi naman daw gagawa si Go ng iligal. Wala pa namang bagong tugon si Duterte. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara. Magkano, te? Magkano? Magkano bigayan ni Tambaloslo sa inyo? Grabe, no? Alam mo yung obvious na obvious ba? Obvious na obvious eh. Ginagamit itong mga makakaliwa nitong tambaluslos na ito para talaga ipitin eh. Itong si VP Sara Duterte, inisin si Pangulong Duterte. Kaya nga alam mo ako dapat imbestigahan natin kung si tambaluslos ba ang nagpalabas kay Las Cañas. Okay lang sana yan eh kung alam mo yun, kung may nangyayari. Wala naman din eh. Ba't hindi na lang kayo magdemanda? Mag-file na lang kayo ng case. Anyway, if that is true, I think makukonvict naman eh. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Baka sabihin ng iba, immunity. Hindi ho. Ang pagpatay, hindi ho yan immune. Ha? Hindi pwedeng sabihin na ang Vice President pwedeng pumatay tas immune siya. Hindi ganun. So kung talagang pagpatay, alam mo yun, kasi yun yung sinasabing involved siya, parang siya yung ng death squad ang DDS. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi ho yan cover ng immunity ni Vice President Sara Duterte. Ba't di nyo gawin? Bakit gusto nyo pang dalhin sa Kamara instead sa Korte? Yun lang kasimple yun eh. Las Cañas, panis ka na eh. Sa totoo lang, panis ka na.